Welcome back mga ka-YouTube. Kung naalala niyo yung topic natin nung last to upload ko, yung paggawa ng gamit pang-install ng Windows. Diba gumawa tayo ng USB bootable na Windows 10. Ito nga yun, ito na yun. Yung hindi ko na tinapos, hindi ko na pinakita na kung mapupuno yung yung loading bar ng Rufus kasi nga medyo matagal. Ito na yon, tapos na nakagawa na tayo ng pang-install ng Windows bootable USB flash drive. Gagamitin natin to ngayon. Mag-install tayo ng Windows 10. Papakita ko sa inyo kung paano mag-install ng Windows 10. Walang pinagkaiba to sa pag-install ng Windows 7, Windows 8.1. Halos katulad din ng paraan. Pero bago yon, papakita ko muna itong gagamitin natin. Itong i-install lang natin ng operating system. Itong Kingston A400 SSD 240GB. SSD solid state drive, ibig sabihin. Solid state drive 240GB na ang brand name niya Kingston model A400. Okay, buksan natin. Ayan ang itsura ng SSD solid state drive. Halos ang laman nito puro chips lang, puro IC. Parang kung ano ang laman ng USB flash drive, ganun din to, mas marami nga lang to. Tapos ginawang SATA. Kaya to, kahit uga-ugain mo to pwede. Shockproof to. Hindi katulad nung ganito, merong mechanical sa loob yan, may spindle, may titanium plate na parang salamin. Tapos may needle na pag nauga, nalog, nasisira yung hard drive. Ito, kahit ugain mo, okay lang. Tsaka mas maganda to pagka Windows 10 ang operating system na gagamitin nyo. Mas ina-advise ko, SSD ang gamitin nyo. Mas mabilis kasi pagka ganito, mabagal. Pero dadaan natin yung marami kasi naguguluhan dun sa dun sa topic natin na stuck sa BIOS UEFI. Tsaka mayroon din nagtatanong kung paano daw malalaman kung binabasa ang hard disk. Sasaglitan lang natin bubuksan ko to. Bukod doon, papasok ako sa BIOS UEFI. Papakita ko yung brand name ng hard disk na nakakabit. Press delete to enter setup. Sa iba kasi F1, F2 Okay, ito na yung ease mode. Okay, na ease mode. Diba? Dito pa lang makikita mo na Ayan WDC. Ibig sabihin ng WD, Western Digital yan Western Digital, 1000.2 GB. Ibig sabihin, 1 terabyte. Okay, di ba? Tapos sa advanced mode yan, F7, pwedeng command mo F7. Papasok ka sa advanced mode na menu. Kasi pag in F7 mo ulit, eto ease mode yan. Yan na yung lahat ng dapat mong makita. Processor, Athlon 200 GE, speed niya 3200 MHz, ibig sabihin 3.2 GHz yan. Memory, DDR4 2666, 8GB, 8192, 8GB ibig sabihin. Tapos, ang RAM niya, Kingston na 8GB, 2666. Ito yun, yung RAM, yung itim. Yung one stick na yan, yung HyperX, Kingston yan. Ito, yung hard disk, ito, Western Digital, na 1 terabyte. Memory, Kingston, hard disk, Western Digital. Okay, papatayin ko Papatayin ko muna siya. Okay, pinamatay na. Magkakabit ako ngayon ng Kingston SSD. Tatanggalin ko to. Okay, pag tinanggal ko muna to, isipin nyo, nag-loose Nag-loose yung walang SATA. Isa man dyan ang mag-loose, wala na yan, bubuksan ko ulit. Wala nang hard disk na madedetect yan.
Wala akong pipindutin pero papasok ko sayang sa BIOS UEFI. Kaya stuck sa BIOS UEFI. Press delete or F2 to enter setup. Pero kusa yun. Papasok at papasok siya dyan kahit di ka mag-command. Wala na oh. SATA information. SATA 6G, 1, NA, wala, di ba? Lahat wala. M2, M.2, wala. M.2, ito yun, no? Slot ng M.2 yan, yung tinuturnilyo. Mas mabilis yan sa SSD. M.2, NVMe yan, kung tawagin. Yung pinakamodelong SSD, solid state drive. Okay, kakabit ko na to, ha? Okay lang patay na kagad yun kasi wala namang hard disk, eh. Pero kung may hard disk at pinatay mong basta-basta, masisira ang operating system. Posibleng makurap ang operating system. Okay. Ayan, nakikabit ko na, di ba? SATA cable, tsaka SATA power. Steady lang natin ganyan yan. Yan. Power on. On. Yan. Papasok tayo sa BIOS UEFI. Tingnan natin kung babasahin. Ayun, no? Ano ba ito? Monitor status. Kingston, di ba? Kingston SA400. A400, yun yung model niya, A400. Tapos 240G, 240 gig lang to. Di ba? Kingston. Ngayon, pag pumunta tayo sa advanced mode, F7, punta ka sa boot menu. Nakikita mo, boot configuration. Pag in-enter mo, ay teka, wala siya eh. Ito. Boot option, SATA 6, G1, Kingston, di ba? Sa ease mode, ayun siya, di ba? SATA G, 6G, di ba? O kaya ito dito, boot priority, makikita mo dyan. Pero hindi mo siya dyan mababago. Baguhin mo yan sa F7. Dyan nga. Eh, wala tayong pang-boot, isa lang ang nababasa. Sashutdown ko muna. Kakabit natin ngayon to. Ano ba ang tatak nito? Data. Itong USB flash drive na gagamitin natin. Bootable, okay? Kakabit ko siya. Okay, on ko ulit. Kailangan basahin yun. Pasok tayo ulit sa BIOS UEFI. Tingnan natin kung mababasa yung USB yung kinabit natin. Ayun, no, binasa, oh. Kanina, ito lang ang laman, nakikita eh. Ito lang ang nadedetect niya, yung SATA 6G 1-1, SATA 6G _1 Kingston. Yung 240 gig. Ngayon, nagkaroon ng dalawa, oh. UEFI, USB disk, tsaka USB 3.0. Iisa lang yan, yun pa rin yan. Yung USB yan na, na sinaksa ko. Pero dito sa SATA, hindi niya nadedetect yan. Kasi hindi naman siya SATA ang connection niya, USB siya. Punta tayo sa advanced mode F7. Boot menu. Ayan na, mayroong boot 1, boot 2, boot 3. Yung boot 1, yung hard disk. Ito. Walang laman yan eh, kaya pag nag-boot tayo dyan, underscore lang yan. Tapos, no bootable device found. Gusto nyo, subukan natin para makita nyo kung ano itsura ng walang lamang hard disk. Papakita ko sa inyo kung ano itsura. Restart ko. Ayan, antayin natin. Pag hindi ako pumindot ng delete, hindi papasok sa BIOS yan kasi may nadedetect siyang hard disk. Kaya lang, walang laman. Ayun, underscore lang, oh. Hindi, may laman na yata itong ano. Ilagyan ko rin yata ng OS to, Windows 10. Dapat yan, bootable device eh. Magpa-plug and play to. Kahit ibang motherboard pinagsalpakan natin, mag-aano siya. Ay, hindi. Hindi, walang laman yon. Yung USB ko ang nabasa niya. Kahit hindi na ako nag-press ng spacebar, nag-boot siya sa USB. Paliwanag ko bakit, re-restart ko. Re-restart ko.
Okay. Papasok ako sa BIOS UEFI. Advanced mode F7. Boot. Bakit nag-boot siya? Kasi sa first boot device, sa Kingston na hard disk, wala siyang nakitang operating system. Pag wala siyang nakitang operating system dyan, pupunta siya sa second boot, tsaka sa third boot. Kung saan may bootable, dun siya mag-boot. Ngayon, pag tinanggal ko to, makikita natin walang laman. Walang laman to eh. Alam ko wala pang laman to. Dalawa tong bagong binili kong ganito eh. Yung isang nilagyan ko laman, kaya akala ko yun na nakuha ko. Okay, nugot ko na, di ba? Pero nandiyan pa rin. Kailangan restart eh. O, restart. Tapos, hindi ako magpe-press delete. Hindi rin ako mag-spacebar. Tingnan natin kung ano mangyayari. Walang laman yung hard disk na yan eh. Bago yan eh. Nagbuboot siya sa doon. Oh. Underscore lang. Sa underscore nag-blink ng ilang beses. Pumasok siya doon. Ganun din pala, papasok siya doon kasi walang laman. Walang laman ng operating system eh. Kahit nasa first boot device siya. Ayan na, first boot device. Hard disk drive. Bulletin board system priority. Isa lang din ang nakikita, boot menu. Boot option 1. Ito lang siya. Walang nakikitang kasunod, boot option 2, boot option 3. Ngayon, itong model na to pala, pag walang laman ng hard disk, diretso pasok pa rin pala sa UEFI, BIOS UEFI. Yung iba kasi ano eh, no bootable, no operating system found, ganon. Pero ito ganyan, okay, kakabit ko na to, mag-i-install tayo ng ano, Windows operating system na Windows 10. Restart. Pero pinakasigurado, set mo siya sa first boot device. Ayan, boot. Lalagay mo sa first boot device, enter. Lalagay mo yung USB 3.0 mo. Yan. Tapos mapupunta sa third boot. Ibig sabihin, itong first boot, dito siya magbo-boot eh. Ito yung bootable USB eh. Pagtas niya mag-boot, dito niya ilalagay yung program, dito niya i-install. Okay, save and exit. F10. Save and exit. Ito yung hotkey niyan eh. Ano ba yung mga ano niya? Ayan o. F10, save. Okay, F10 na natin. Kaya, ito pa pala. Tingnan niyo yung secure boot ha. Kailangan other OS. Kasi pagka naka Windows UEFI mode dyan, hindi yan magbo-boot. Mag-i-install yan pero mapuputol yun. May interrupt yun pagdating sa kalagitnaan. Ang key management, dapat naka-clear secure boot. I-clear secure boot mo muna yan. O, tapos other OS. Tandaan nyo, nasa ano yun, nasa secure boot menu. Pero nakapaloob yan, sa boot menu pa rin. Ito, sa boot menu, ayan yung mga nakapaloob sa kanya. Secure boot, CSM compatibility, support module, boot configuration. O, boot configuration, ayan. Itong, ano, boot option priority. Hard disk drive, bulletin board system priority. SATA ang nakikita, di ba? Eh, may nagsaksak tayo ng USB. Nagkaroon siya ng USB device, bulletin board system priority. Tingnan mo ha. Nakikita niya may USB. Boot option nasa ano ha, nasa first boot device kasi sinet natin sa first boot device. Okay, save and exit. Para sigurado, press spacebar. Pindutin mo ng pindutin ng spacebar para mag-boot. Pero katulad nga kanina, hindi na tayo nag-press ng spacebar. Automatic, nag-boot siya, nag-load siya. Yan, installer yun. Kala ko operating system kanina. Kaya nagtaka ako, alam ko walang laman to, bago to eh. Pabubukas ko nga. Yung isa kasi, nagyan ko ng operating system. Ayan ha. Ito na yung ginawa nating bootable USB flash drive. Yan ang interface ng Windows 10. Okay, next. Next lang yan. Install. Madali na to. Susundan nyo na lang yung ano, yung sinasabi nung
operating system katulad yan. Select the operating system you want to install. May tatlong version kasi dyan eh. Ito, yung STD, Standard Installation for those who own license key. Yung isa, Digital License Activation. Yung isa, OEM, Automatically Activate if installing same version and original equipment. Dito lang tayo sa Standard Installation. Kasi hindi naman license tong ano eh. Wala namang license na Windows 10 eh. Lahat yan pwede mong gamitin, magiging license yan kapag nilagyan mo ng bumili ka ng ng product key na license na naka-register sa Microsoft. Kasi itong mga to, itong operating system na to, ano na to, for student purpose tong mga to. Ngayon kung gusto mo nang gamitin na license, maglalagay ka ng genuine na product key. Bibilin mo yun sa website ng Microsoft o kaya sa ibang mga legit online store. Okay, next na natin. Okay, accept the license term. Next, katulad lang din to ng Windows 7 at Windows 8.1, custom install. Yan, kung nakikita nyo, di ba? 0, drive 0, ibig sabihin drive 0, drive 1, drive 2, drive 3. Yun yung nakalagay siya sa SATA 0, ayun o. SATA 0. SATA port to SATA port 1, SATA port 0, SATA port 1, SATA port 2, SATA port 3. Pero apat yung port na yan, sa 0 nagsisimula. Nakasaksa kasi yung SATA port, yung SATA cable sa SATA port 0. Okay. Kahit hindi na tayo mag-format kasi na to eh, formatted na to eh. Pag gusto mo mag-partition, mag-new ka lang. Hindi na tayo magpa-partition. Pag nag-partition kasi tayo, hatiin natin yung 240 gig. Maliit na yung 240 gig, hatiin mo pa, gagawin ko pa bang to. Direkta yan, isang buong hard disk lang gagamitin natin. Next na kagad. Sa susunod na topic na yung pagpapartition, yung yan, dire-diretso na yan. Pag natapos yan, susundan nyo lang yung tawag nito, yung sinasabi ng installer. Kung next na, yun, pagtapos niya, tapos na. May Windows 10 na kayo, nakapag-install na kayo ng Windows 10. Ganun lang kadali yung pag-install ng Windows 10. Shhh! Nyaw! Hingin ninyo eh. Bakit? Okay. Mas mabilis ang pag-i-install pagka SSD ang ginamit nyo. Mas bagay kasi sa Windows 10 ang solid state drive o SSD tinatawag na storage device. Tandaan nyo storage device lahat yan. Yang HDD, hard disk, SSD, maging M.2 man yan, USB flash drive, lahat yan, ang tawag dyan storage device. Depende nga lang kung anong klaseng storage device. USB flash drive, solid state drive, hard disk drive, diba? Lahat yun, storage device. Okay, pagtapos nyan, tapos na yun, next nyo lang. Basahin nyo lang yung mga sinasabi ng installer. Ang importante kasi, magbasa habang nag-i-install. Okay, nagustuhan yung topic natin, huwag kalimutan mag-like. Kung hindi naman, dislike. At huwag kalimutan i-share sa mga friend, mag-comment. Okay, subscribe po pala. Okay, ganito lang. At pag-inintay pa natin to, medyo tatagal pa itong pero mabilis lang talaga to. Pwede nga natin hintayin kaya lang. Kung hindi ko sana pinaliwanag pa yung kanina, yung matitiis kong antayin to kaya lang. Medyo tumagal na tayo kasi gusto ko nga pasadahan yung para dun sa mga nagugulang, sa mga na-stuck sa BIOS UEFI. Okay, ganito lang. Paalam na ako. This is Jamie, signing out.